Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong Undoy, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos doble ng Undoy. Kaya yung flood control ginawa natin para sa mga baha kagaya ng Undoy. Bago ito, kausapin nyo yung mga tao. Yung mga lugar na gumuho ang lupa, ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari sa buong buhay nila, sa buong kasaysayan ng mga lugar na yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Tapos yung mga nabaha, ganun din. Bumabaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki. Nagbago talaga ang panahon. Kaya yung climate change na aming pinag-uusapan ay talagang naging nakikita na natin. Hindi na kailangan ipaliwanag dahil unfortunately, nararamdaman na talaga natin na sarili natin. Hindi na natin kailangan basahin pa yung mga report o study ng mga scientifico. Alam na natin kung gaano kabigat ang magiging epekto ng climate change. Kaya hindi bale basta tulong lang tayo ng tulong. Sa atin pong mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa lahat po ng naririto, mga opisyal ng pamahalaan, mga kasamahan ko sa lokal na pamahalaan, at sa aking mga minamahal na mga kababayan dito sa bayan ng Laurel, isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga kababayan po, isang malaking karangalan na makasama natin ngayong araw na ito ang ating mahal na Pangulo upang magbigay ng pag-asa at lakas sa ating bayan. Tunay naman labis na naapektuhan ng bagyong Christine. Isang bagyong nagdulot ng hindi lamang pinsala sa ating mga kababayan. Bukirin mga infrastruktura, kundi na rin sa ating mga puso. Sapagkat 11 po ang nawalan po ng buhay or nasawi. Mahigit 1 bilyong piso na mga halaga ng mga ari-arian, infrastruktura at mga pananim ang nasira sa ating bayan. Ang mga sakahan na bumubuhay sa ating pamilya ay nawalan din ng ani. Mahigit lamang 5,000 Laurelenyo at higit 1,000 pamilya ang naapektuhan. Nawalan ng tahanan at hanggang ngayon ay patuloy na bumabangon sa epekto ng kalamidad na ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinatutunayan ng bawat Laurelenyo na kahit paano kalakas ang unos ay ang ating pananalig at pagkakaisa ay mananatiling matatag pa rin. Kaya maraming salamat po, Pangulong Marcos, sa inyong pakikiisa, sa malaking bagay ang inyong presensya sa mga sandaling ito. Para sa bawat pamilyang nawala ng kabuhayan at mahal sa buhay, alam namin kasama namin kayo sa pagtugon po sa aming mga pangangailangan, sa pagtindig mula sa pagkakalugmok at sa muling pagbangon ng bayan ng Laurel. Kaya sa akin pong mga kababayan, ang mga pagsubok ng ito ay hindi lamang dahilan upang tayo panghinaan ng loob, bagkus tayo ay pagkaroon ng pagkakataon upang mas lalong magkaisa. Ito ang panahon ng pagkilos at hindi ng pambabatikos. Kaya sa tulong po ng ating mahal na Pangulo, mga ahensya ng pamahalaan, ng mga organisasyon at ang ating lokal na pamahalaan, tayo po ay babangon muli at magpapatuloy hanggang sa tayo ay makamit natin ang tagumpay. Kaya muli, maraming salamat po sa inyo, mahal naming Pangulo, sa inyong malasakit at pagtungon sa aming bayan, at patuloy kaming mananalig at maninindigan sa tulong ninyo at magbabalik ang saya, sigla at ganda ng bayan ng Laurel. Maraming salamat po muli at mapagpalang araw po sa ating lahat.
bagong laurel maunlad sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po at pagpalain nawa po tayo ng mahal na Panginoon. Maraming salamat po, Mayor Bruce, upang ipaabot sa atin ang kanyang mensahe, ang ating pong pangunahing pangdangal. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., Pabatiin ko lamang ang mga kasamahan natin, ang ating mga kasama sa membro ng kabinete. Magsiupo po tayo. Ang membro ng kabinete na aking sinama dahil ang pagdadala ng tulong sa mga nasalanta, sa mga naging biktima ng sakuna ay hindi po kaya gawin ng iisang departamento lamang dahil maraming iba't ibang pangangailangan. Kaya't nandito po, halos kalahati ng kabinete ay nandito po upang tignan kung ano po ang mga kailangan gawin. At nakita naman po namin ang mga naging problema na dala ng Christine dito sa inyo. Hindi lamang yung sa pagsira ng tulay, yung pagbaba, pagguho ng lupa, pagsira ng mga bahay, at meron pa tayo maraming nabawian ng buhay. Kaya't kailangan po kami lahat, mula sa akin hanggat sa ating mga opisyal, ay kailangan ay makita kung ano ba talaga ang sitwasyon ninyo, malaman sa inyo ano yung pangangailangan. Kaya't nandito po kami lahat. Mabatiin ko rin ang mga opisyal, mga empleyado, at ang mga tiga-laurel. Nandiyan po at pasasalamatan ko sa magandang mensahe at nakaka-inspire na mensahe ng ating butihing mayor, Mayor Lyndon Bruce. Sa mga benepisyaryo na mabibigyan natin ng kaunting tulong upang naman kahit papaano makapagbalik kayo sa dati ninyong buhay, ang ating mga kasamahan sa pamahalang nasyonal, pamahalang lokal, ay magandang tanghali po sa inyong lahat. Kami po ay nakikiisa sa inyong lahat na naapektuhan ng Bagyong Christine. Kaya ngayong araw, idineklara natin sa ilalim ng Proclamation number 728, ito ngayon ay National Day of Mourning. Alam po namin na hindi sapat ang mga salita upang maibsan ang sakit na pinagdadaanan ninyo. Makakaasa kayo na ang pamahalaan ay patuloy nakabalikat ninyo sa pag-ahon mula sa hamong ito. Ang tanggapan ng Pangulo sa pamamagitan ng DSWD ay magbabahagi ng 60 milyong piso na tulong sa 6 na munisipalidad ng Batangas kasama ang bayan ng Laurel. Maghahandog po tayo ng tigsa 10,000 piso sa mga piling mangingisda at magsasaka para kayo ay makapagsimulang muli. Sapagkat ang bayan ninyo ay nasa tabi ng lawa ng Taal, maraming mga mangingisda at mga manggagawa sa aquaculture ang naging biktima ng Christine. Huwag po kayong mag-aalala, may angkop na tulong na inahanda sa inyo ang DA na agarang ding ipapadala. Namahagi rin tayo ng mga materyales para sa pagpatayo ng bahay mula sa donasyon ng Metrobank. Maraming salamat sa Metrobank sa kanilang tulong na ibinigay. Higit pa rito, ating pinagbubuti ang paghahanda sa mga kalamidad. Muli kong uulitin sa mga ahensya ng pamahalaan, pag-ibayuhin ang paghahanda laban sa baha at sa landslide. Inatasan natin ang DOST na pagbutihin ang kanilang mga warning system. Nagbibigay na tagubilin na rin ako sa mga ahensya na gawing standard operating procedure na ang mga dahan-dahan na pagpapalabas ng tubig mula sa mga dam bago pa man dumating ang bagyo nang maiwasan ang matinding pagbaha.
Nagbigay direktibo na rin tayo sa DPWH, DNR at iba pang mga ahensya na rebisahin ang mga flood control master plan. Ito ay upang kayanin ng mga infrastruktura natin ang matinding pagbaha na nangyari kada 100 taon, ngunit ngayon ay nagiging mas madalas na. Isinusulong din natin ang mga makabagong disenyo para sa proteksyon ng mga kalsada at tulay at tinitiyak na ang mga ito ay maging matibay at angkop sa ating klima. Ang administrasyong nito ay patuloy din na nagsisikap na mapadali ang sistema at mabigyan ng access ang LGU sa mga pondo, kagaya ng NDRMC Fund, para makabawi at mapaayos ang mga nasirang kagamitan, pasilidad o hanapbuhay na dulot ng likas ng sakuna. Ukol naman sa tulay ng Bayuyungan at daan sa Agoncillo na nasira sa Bagyong Christine, ang DPWH ay tinitignan na ang mga ito. Inaatasan ko rin sila na gawing prioridad ang pagpapagawa ng mga infrastrukturang ito laban sa magawa sa lalong madaling panahon. Ang plano ng DPWH para may dadaanan habang ginagawa, habang inaayos yung tulay ninyo, ay maglalagay sa tabi ng tulay, maglalagay po tayo ng spillway para kahit papano may madaanan kayo hanggat matapos namin ayusin ang tulay. Pagsisikapin natin ang pagbangon ng Batangas. Ating titiyakin na tatapusin natin ang mga proyektong infrastruktura sa lalawigan katulad ng Taal Lake Circumferential Road na magkokonekta sa bayan ng Laurel, Talisay at Agoncillo, pati na sa Lobo, Malabrigo, San Juan, Laia Road Project. Hindi lang sapat na ang mga proyektong infrastruktura ay matapos ng DPWH sa inaasahang oras. Kailangan din na ang mga materyales at ang mga pagkakagawa ng mga proyektong ito ay tiyak na dekalidad, ligtas at makakatagal sa pagbabagong panahon. Kaugnay nito, inaatasan ko rin ang DTI na pagtutuunan ng pansin ang mga materyales at instrumentong gagamitin sa pagpapatayo ng mga ito. Ang ginagawa po natin sa Batangas, gagawin po natin sa lahat ng mga lugar na niragasa ng Christine at ng Leon. Kung gaano kalawak ang pinsala ng mga bagyo, ganun din ang ating magiging pagresponde. Kung gaano sila kalakas, ganun din ang pagsusumikap nating ibangon ang mga bayang nasa lanta. Bagamat matagal nang marangkada at patuloy ang daloy ng mga tulong sa mga probinsyang tinamaan, pupuntahan ko pa rin sila upang personal na pangasiwaan ang paghatid paghatid nito at pag-iinspeksyon ng mga gawain na may kinalaman sa rehabilitasyon. Pagdating sa kalamidad, hindi po ako makukontento sa mga ulat na pinapadala sa akin. Ang gusto ko lagi ay personal na matunghayan kung totoo nga na umuusad ang mga pagbangon sa mga nasalantang lugar. Sa pambansa at lokal na pamahalaan, sa lahat ng bumubuo sa pamayanan at sa bawat mamamayang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang pagkakaisa para masiguro ang kaligtasan ng lahat ng ating mga kababayan. Nagpapasalamat ako sa lahat na tumutulong at nagpakita ng kanilang kakayanan para sa kapakanan ng ating kapwa. Salamat ulit sa Metrobank at iba pang pribadong sektor na nagbigay ng mga donasyon at patuloy na tumutulong sa lahat ng mga naapektuhan ng bagyo. Sama-sama po tayong magtanim ng pag-asa at magtulungan para sa mas ligtas, handa at progresibong bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang tanghali po. Mabuhay po ang bagong Pilipinas. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong Undoy, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus
halos doble ng Undoy. Kaya yung flood control ginawa natin para sa mga baha kagaya ng Undoy. Bago ito, kausapin nyo yung mga tao. Yung mga lugar na gumuho ang lupa, ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari sa buong buhay nila, sa buong kasaysayan ng mga lugar na yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Tapos yung mga nabaha, ganun din. Bumabaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki. Nagbago talaga ang panahon. Kaya yung climate change na aming pinag-uusapan ay talagang naging nakikita na natin. Hindi na kailangan ipaliwanag dahil unfortunately, nararamdaman na talaga natin na sarili natin. Hindi na natin kailangan basahin pa yung mga report o study ng mga scientifico. Alam na natin kung gaano kabigat ang magiging epekto ng climate change. Kaya hindi bale basta tulong lang tayo ng tulong. Imbestigahan yung mga flood control projects, busisiin daw sa budget yung mga flood control. Oo, sige. What's been happening? Wala akong problem. But also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget, kung ano yung science. What's the science? Follow the science. See what's happening. Tignan ninyo, hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar? Sa states, yung mga nangyayari. Ganyan din. Doon din sa mga lugar na yun, ngayon lang nangyari yan. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design. Para Is it time na i-order ang DNR to review or mag-implement muna ng moratorium sa mga development? Kasi yung isang reason bakit binabaha is yung mga development. Well, that's always been a problem, but it's not been as severe as it is now. And again, it's climate change. It's something that never happened before. And it is something that we have to deal with. There's no other way. It's something that we have to deal with. We have to be smarter. We have to be more technologically aware of what is available so that we can reduce the effects. And that is why pinaglaban natin yung Loss and Damage Board na dalhin dito sa Pilipinas dahil sana sila itutulong sa atin para ayusin lahat yan. Okay? Thank you. Thank you.